It's May 21, 2025 ng 8:29, so 8:30 ng umaga dito. Balita tayo na kagabi mga alauna ata. Nagising ako, binangungot ako ng 1 AM na madaling araw. So itong bangungot na to, hindi ito ordinary na bangungot na nagkataon lang. So kalimitan, may binabangungot ako na may nalalaman tong mga putang inang to. Ito yung ilang beses ko nang naranasan na yun nga yung sinabi ko sa inyo dati, na binangungot ako dati na sila yung naririnig ko, na habang natutulog ka, nalalaman nila kung paano kanila sistemahin, doon kanila ginagalit habang natutulog ka. So tinanong ko agad, nagpa voice record agad ako kagabi, kasi marami namang naka-monitor dito, nakapalibot dito na naka-monitor na kung sino yung gagong yun na gumagalit sa akin habang natutulog ako. So maraming sa mga walang alam tungkol dito, na matatawa ka na, kasi nga wala kang alam, sasabihin mo na lang sa akin, sira ulo to. So sa may mga alam, sigurado malalaman nyo yan, kasi pag pumunta ka naman dito sa sinasabi kong lugar, maraming makapagsasabi sa iyo, kasi napakadami nila dito. So may mga ilang beses ko nang naranasan yan, binangungot ako na sila ang may gawa, sila yung may gawa nito, na para kang, kasi kagabi ang binangungot ako, may kaaway ako kagabi. So kalimitan ganun yung nangyayari pagka nananaginip ako. So kalimitan, itong mga gagong to, ito yung may nalalaman bakit ako binabangungot ng ganun. So marami kayong malalaman na ngayon nyo lang naintindihan yung mga sinasabi ko. So dito sa Cavite, maraming mga inatake sa puso, mga binangungot, na wala kayong nalalaman kung ano yung kaya ng mga video na to na ginagamit ng mga putang inang to. So dapat pinaalam niyo yon sa mga tao, dahil nga itong mga gagong to kumakamada, gumagamay gamit ang mga video, gamit tong teknolohiya na to para ipatumbahin ng walang ebidensya, ng walang bahid na ebidensya nakikita ang mga tao tungkol sa mga ginagawa ng mga baliw na to. Marami, sasabihin ko sa inyo. Dito nga sa kumbaga, tayo yung nasa palabas ng magagagong to. Tayo yung napagkaisahan para gawing palabas ng mga siraulong to dito. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari nito, kasi nga pinaplano at sineset up nila kung ano yung mga
gusto nilang gawin sa akin dito sa Cavite. At marami kasing alam nyo naman kung gaano ka-complicated na bagay na sinasabi ko sa inyo. At gaano ka, kumbaga yung conflict na ano bang mga epekto nito sa publiko. So, sana na nandito kayo para makita nyong lahat. Kasi nga, napagkaisahan tayo sa mga paradyo, sa, hindi ko alam, sa TV, kasi wala naman akong TV. Ano yung binabalita sa TV, dito sa radyo, nakakabalita rin ako ng mga iba. So, dito sa, lalo na dito sa realidad na ginagalawan ko dito, madami sila. So, doon sa bahay, sa Bagtas, may mga setup na rin na nangyayari na hindi ko alam na ano yung pwedeng kahinatnan o pwedeng natin bagsakan. Kasi nga tayo yung pinagplanuhan ng pagkakaisa ng mga gagong to dito. Bigat-bigat to kasi alam nyo naman kung gaano ka conflict na talagang sasabihin ko sa inyo na talagang matatakot sila sa kung ito'y matutuloy. So kung ito'y matutuloy, napakalaki ng magagawa nito sa bansa. Lalo na siguro dito sa Cavite. So unang-una kong paplanuhin kung sakali na alam ko namang merong mga taong nakakaintindi ng mga sinasabi ko. Kung sakali dito sa Cavite na makapagtayo tayo ng sarili nating istasyon, sarili nating network, para lalo tayong lumaki. Siyempre, kung ano yung ginagawa nila, gagawin din natin. So, hindi ko alam kung gaano kalaking budget ng meron doon. Pero kung buong Cavite naman ang aayon doon, bakit hindi, di ba? So, doon pa lang, sabi ko nga sa mga tropa dito, magsasalita ka lang. Sino ba yung kausap ko noon? Magsasalita ka lang. Hindi mo kailangan magpakape, hindi mo kailangan pagmerienda, hindi mo kailangan yung mamilit o manghagilap dyan na makikinig sa'yo, kundi magsasalita ka lang. Ganong katibay ang katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Na pag ito narinig sa iba't ibang lugar, yung mga hindi pa nakakarinig ng mga totoong aral na to, sasabihin kong saglit na lang. Sa tingin ko naman na halos buong bansa na kasi nga putok tayo sa Mindanao, putok tayo dito sa Luzon. So kahit sa banda sa bandang North Luzon and South Luzon, Visayas. So hindi na iba, parang iilan na lang sigurong porsyento ang hindi nakakarinig dun sa aral. So napakalaking bagay nun na kung iyon ay matutuloy, magkakaroon tayo ng istasyon dito sa Cavite at napakalupit ng mangyayari.
Nakuha nyo. So, hindi imposible lahat ang mga sinasabi ko rito. Napakadali lang gawin niya. Kung yun ay matutuloy. So, sa lahat ng mga tropa, kailangan ko kayo dito sa Cavite. Na hindi ko alam rin kasi kung paanong bagsak ang gagawin natin dito. Kasi maraming sapilitan, puwersahan tayong ginagamay at pinapupunta dun sa pinaplano nila. Titignan natin kung ano yung makakaya natin. Sa mga tropa lang na sana nakaalalay kayo, nakasuporta kayo dyan. Kasi sabi ko nga anytime, wala akong masilip kahit isa na pwedeng ang hirap na mag-isa, putang ina. Okay sana kung mag-isa ka na kumpleto ka sa gamit. Mag-isa ka na kahit may isang magazine lang meron ka. Kaso mag-isa lang ako, panghiwa lang ng kamatis ang meron ako dito. Ang bigat. Na pagtutulong-tulungan ako ng mga putang inan to, babalik-balik ta rin ako dito. Nakuha niyo. So ito nga, dinidiskartehan tayo kasi naparami yata yung kain ko kahapon. Nagluto ako ng laing kahapon. Medyo paborito ko kasi yung laing. Medyo dumami-dami yata yung kain natin. Tapos sinabayan tayo ng mga putang inan to. Kasi sistemado tayo dito. Monitored tayo dito. Every seconds, every minute. Bawat oras, araw-araw, taon-taon. Naka-monitored tayo dito. Na kung ano yung mga sistemang gagawin nila sa akin dito. So hinahayaan lang to ng may batas. Kasi nga sila rin din mismo ang kakuntsaba ng mga to. So kailangan ko kayo dito natitingin sa mga gagong yan. Na sana makita nyo pagka ako nagsalita rito, gawin nyo yung sinasabi ko. Kasi sasabihin ko nga sa inyo na hindi imposible lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Na kung paano sila lumaki, paano sila naging makapangyarihan. Baka sasabihin kung wala silang magbalot-balot na sila pag ito'y umusbong at nasimulan na. Maghahanap-hanap sila ng nilulugaran nila. Okay? At sa susunod na ulit, God bless sa inyo. Balita lang ako kasi hindi maganda yung talagang kung saan sila makakakita ng butas, doon nila ako titirahin. Kung saan sila makakakita ng tiyempo, doon nila ako sisistemahin. So, kailangan ko kayo doon. Na hindi naman lahat ng oras malakas tayo. Hindi lahat ng araw meron tayong tibay na masasabi. Kaya nga pagka yung naghahanap sila ng tiyempo na kung kailan yung mataas ang dugo mo, hyper ka, o mahina ka, doon sila tumitira. So, pakibantayan nyo kung anong klaseng mga demonyo ang mga to. Kagabi nga puta, biglang nagising ako puta, dug yung ko kasi may high blood tayo na yung namana ko kasi to dito sa side ng father ko na puro hypertension yung sakit. Kumbaga namana ko sa mga lolo ko yung hyper na So sa susunod na lang ulit, kwentuhan na lang tayo ulit susunod. Thank you.